Sa pagpapatuloy ng ating istorya, tinitigan ni General Chen Li ang matalim na dulo ng espadang tumuhag sa kanyang balikat, habang bumaling siya sa elder ng Divine Immortal Sect na halos maubos na ang lakas sa harap niya. Sa gitna ng sakit, sinambit niya ng may kasigasigan. Talagang kahanga-hanga ang Divine Immortal Sect, ang magkaroon ng isang elder na bihasa tulad mo ay isang bagay na hindi dapat baliwalain. Hinugot ni General Chen Li ang espada mula sa kanyang balikat, at lumitaw ang isang malalim na hiwang duguan sa kanyang laman. Sa kabila ng sakit, nagningning ang determinasyon sa kanyang mga mata habang nakatuon kay Zhu Yuyan. Kung hindi ako ang inyong kalaban, siguro kayo ang tatawa hanggang sa huling hininga, wika niya na may masidhing awtoridad. Kasabay nito, tumigil ang Flame Army sa kanilang walang awat na pag-atake at mabilis na nagtipon sa isang lugar. Bigla ang umapoy ang katawan ni General Chen Li, naglalagablab na tila isang Diyos ng digmaan. Sa harap ng kanyang hukbo, buong tapang niyang ipinahayag. Isang hukbong sinanay ng 1000 araw para lamang sa isang oras ng laban, kung kinakailangang mamatay kayo sa pamamagitan ng tabak na ito'y isang karangalan, isang wakas na marapat. Sa sandaling yun, ang mga katawan ng Flame Army ay nilamon ng apoy, at sa kanilang mga matang walang bakas ng emosyon, na malagi silang matatag, handang ialay ang kanilang sarili. Tumingala sila ng sabay-sabay at buong lakas na sumigaw. Tanggapin ang espada para sa general, kahit kamatayan ay nagdadala ng kadakilaan. Sa kasagsagan ng kanilang sigaw, hinigop ni General Chen Li ang kanilang buhay at nagliliyab na apoy, agad na gumaling ang sugat sa kanyang balikat, mistulang hindi kailanman nasaktan, subalit, unti-unting naubos ang lakas ng Flame Army at sila'y naging abo, na itinangay ng hangin. Isang malamig na titig ang ibinigay ni General Chen Li sa kanyang braso na pinapagaling ng naglalagablab na apoy. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang espada ni Zeman, ramdam ang bugso ng kapangyarihan na umaagos dito. Sa isang mabilis at matinding hampas gamit ang pinagsama-samang profound chi, ang espada ay tuluyang nadurog. Sa isang iglap, ang mga pira-pirasong sword intent ay sumiklab at bumalik upang salakayin sina Zeman Piaozu, Zhu Yuyan, at Ye Gachan. Sa kabila ng kanilang kagalingan, ang pagod at kawalan ng lakas ay naging hadlang, kaya't malubha nilang tinanggap ang pinsala mula sa mga fragment. Habang unti-unting naglaho ang alikabok ng labanan, tumambad sa paningin ni Elder Qinsheng ang 3 elders ng Divine Immortal Sect, nakaluhod at halos walang magawa sa lupa, napabuntong hininga siya at naisip. Akala ko ang 3 elders ng Divine Immortal Sect ang pinakamalakas, ngunit kahit 3 laban sa isa, hindi pa rin nila kayang talunin si General Chen Li. Sa sandaling yun, nakita ng master ng Tianjin Sect ang 3 sugatang elders at biglang humalakhak ng malakas habang nakatikip ang kanyang kamay sa noo. Hahaha, ngayon, ang Divine Immortal Sect ay tiyak na mapaparam, maliban na lang kung may Diyos na magliligtas sa kanila. Ang sigaw niya, puno ng panunuya. Ngunit, habang siya'y nalulunod sa sariling kasiyahan, nilinggan siya ni Elder Qinsheng at malamig na sinabi, "Masyado kang maaga para magdiwang." Nagulat ang master ng Tianjin Sect, hindi sigurado kung may diwata nga bang magliligtas sa Divine Immortal Sect, ngunit napahinto siya nang marinig ang mga salitang yon. Si Elder Qinsheng ay tumango patagilid at idinugtong, pero siya, sigurado akong kaya niya. Sa sandaling yon, si Fei Wu, Mu Yunfei, at Li Qing ay nagulantang, nakatingin sa direksyon na itinuro ni Elder Qinsheng. Sinundan sila ng pagkabigla ni Zhu Yuyan at Zeman Piaozu habang dahan-daang tumingala, hinahanap ang pinagmulan ng kaguluhan. Sa parehong saglit, si Chen Li ay napakuyom, lubos na namang hahabang nakatingin sa taong papalapit mula sa kalangitan. Si Wang Feng, hawak niya ang kanyang asawa, na tila simbolo ng lakas at pagmamahal, habang lumilipad patungo sa kanila na parang isang Diyos. Ang kanyang katawan ay nababalot sa gintong profound chi, nag-aapoy ng kapangyarihang hindi maitatatwa. Sa kanyang mukha, mababasa ang tiwala at pagmamalaki na taglay ng isang hindi matitinag na mandirigma. Nang makita ng ating bida ang malubhang kalagayan ng mga elders, agad siyang tumawag sa system, puno ng determinasyon. System, pagalingin mo sila para sa akin. Ting, sina Ye Gacheng, Zeman Piaozu, at Zhu Yuyan ay pinapagaling na, sagot ng system. Sa isang iglap, ang mga sugat ng 3 elders ay tuluyang gumaling, at kitang-kita sa kanilang mga mata ang mabilis na paghilom, agad silang tumayo at magalang na yumuko. Iginagalang ka namin, Sect Leader, sa di kalayuan, si Li Qing, Fei Wu,
at Xuan Shua ay tumakbong masaya papunta sa ating bida, puno ng kasiyahan. Master, sa wakas, bumalik ka na, ang kanilang masiglang sigaw. Ngunit napansin ni Li Qing ang kakaibang presensya sa tabi ng ating bida, itinuro niya ito, at may halong pagtataka ay nagtanong. Sino siya? Namula si Ye Maqing, puno ng kaba at pananabik habang hinihintay ang pagpapakilala, subalit, biglang umiwas ang ating bida sa eksena, halatang ayaw niyang ipakilala ito, halos nanlilimahid na siya sa pawis, nagkunwaring umubo at nagbuntong hininga bago nagsabi. Mahaba ang paliwanagan, harapin muna natin si General Chen Li. Lumapit si Wang Feng kay General Chen Li, ang kanyang tinig puno ng awtoridad habang nagtanong. Ikaw ba ang nanakit sa miyembro ng aming Divine Immortal Sect? Sa halip na sumagot, nanatiling tahimik si General Chen Li, ang kanyang mga mata seryosong nakatuon sa ating bida, sa isang biglaang pagliko ng usapan, siya naman ang nagtanong, ang boses malamig at puno ng bigat. Ikaw ba ang pumatay sa Crown Prince? Agad na tumugon ng ating bida, ang kanyang mga braso nakatikip at mata bahagyang nakapikit, taglay ang aura ng panunuya. Oh, hindi ba't ikaw mismo ang nagpahayag na walang anumang bawal sa Demon Silang Conference, kahit pa ako ang pumatay sa koro ng prinsipe, may nilabag ba talaga akong patakaran? Sa sandaling yun, ang kanyang mga salita ay yumanig sa paligid, ang mga elders mula sa iba't ibang sekta ay nanlumo, nagbubulungan ng may pagkalito, hindi makapaniwala sa matapang na pahayag na kanilang narinig. Gago ba talaga ang master ng Divine Immortal Sect? Sinabi ni General Chen Li na walang mga bawal, pero seryoso bang iniisip niya na walang limitasyon? Ang pagpatay sa Crown Prince ng Yao Empire ay parang pagdedeklara ng digmaan, hindi ba't para na rin niyang hinahanap ang sariling kamatayan? Nako, mas mabuti pang mag-obserba na lang tayo mula sa malayo, ayaw naman siguro nating matalsikan ng dugo. Sa sandaling yun, nag-apoy ang galit ni General Chen Li, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang umuungol ng malalim. Noong una, gusto ko lang manood ng magandang palabas, aniya, ang boses puno ng tensyon, pero dahil sa katigasan ng ulo mo, napilitan akong sumali, kung ganoon, itutuloy ko na ang palabas na ito hanggang sa huli. Nang marinig ang mga salita ni General Chen Li, nag-alab ang galit ni Wang Feng, agad niyang pinagsama ang kanyang mga palad, nagtipo ng makapangyarihang Dharma Manifestation, at buong lakas na sumigaw. Dahil sinaktan mo ang mga miyembro ng Divine Immortal Sect ko, dapat kang mamatay. Pagkasabi ni Wang Feng, inilabas niya ang makapangyarihang Tathagata's Palm, na dumiretso kay General Chen Li na parang kidlat, sa parehong saglit, kumislap ang mga mata ni General Chen Li, puno ng determinasyon, habang ginamit niya ang kanyang blazing penetrative gaze. Agad na lumitaw ang isang napakalaking Dharma Manifestation na kulay crimson, naglalagablab sa kapangyarihan, at buong lakas na sumigaw. Tathagata's Palm, ang banggaan ng dalawang teknik ay naglabas ng matinding shockwave, na pumutok sa lupa, lumikha ng alikabok, at tangayin ang mga nasa paligid ng aftershock. Sa gitna ng kaguluhan, kinilabutan si Wang Feng nang mapansin niyang nakopya ni General Chen Li ang kanyang teknik, pinawisan siya ng malamig, at lumingon kay Ye Maqing na parang may halong takot at pagtataka, sabay tanong. Paano niya nakuha ang Tathagata's Palm ko? Hindi nag-atubili si Ye Maqing na sagutin habang nakasandal sa ulo ng ating bida. Sa pag-abot sa Profound Venerable Realm, nagsisimula ng masilayan ang mga batas ng langit at lupa. Ang ginamit niya ay isang batas na nagbibigay kakayahang matutunan ang kahit anong teknik o kasanayan. Nagulat si Wang Feng sa sagot at nagtanong muli, kaya nasa Profound Venerable Realm na siya? Tumango si Ye Maqing. Ngunit ipinaliwanag, masasabi mong half-step pa lang siya sa Profound Venerable Realm, hindi pa siya tunay na nasa level na yun. Pagkarinig na hindi pa ganap na Profound Venerable si General Chen Li, nagpakawala si Wang Feng ng tiwala at masiglang sinabi, kung hindi pa siya tunay na nasa Profound Venerable Realm, wala akong dapat katakutan. Sa sandaling ito, itinaas ni General Chen Li ang kanyang mga kamay ng mataas, bumuo ng isang selyo, at pinagsama-sama ang kanyang killer move, at inaktiba ang kanyang Dharma Manifestation, ang Buddha na kulay dugo, para atakihin ang ating bida sa ibaba. Nang makita ang papalapit na palm technique, ngumiti lang ng bahagya si Wang Feng, saka pinagsama-sama ang kanyang profound chi at idinirekta ang kanyang Dharma Manifestation Buddha para harangin ang atake ni General Chen Li. Samantala, nang makita ng lahat na pansamantalang nakontrol ang panganib, kaya sinimulan nilang itutok ang kanilang enerhiya para gamutin si Dumbo Li Qing.
Habang naglilipat ng enerhiya, sinabi ni Wu Nian kay Li Qing, "Senior brother, ngayon ay gagamutin namin ang iyong mga sugat ng magkasama, para gumaling ka agad." Naramdaman ni Li Qing ang labis na pagmamahal pagkarinig nito. "Huhuhu, ang babait ninyong lahat sa akin, ito ba ang tunay na pagmamahal ng magkakasamang disipulo? Talagang natouch ako, as a senior brother nyo." Ngunit sa sandaling siya ay naantig, biglang naistorbo ni Li Hei ang sandali, at may kaunting awkwardness na sinabi. Kahit pa nasa rurok ng antas ng dakilang pinuno ng sekta ang kanyang pagpapaunlad, malamang wala pa rin siyang pag-asa laban kay Chen Lai. Kung mabasag ang teknik ng palad ng pinuno, dapat mong gamitin ang floral exchange technique upang seluhin ang hampas na yun, bigyan mo siya ng pagkakataong makabawi at makakontra. Nang marinig ito, biglang nawala ng emosyon si Li Qing, nagpapawis sa lamig at sumigaw, "Ano? Kahit nataglay ko ang Immortal Black Spirit Tortoise Physique, hindi ba't para ko na ring binibilang ang sarili kong kamatayan?" Sa kabila ng nag-aalalang tingin ni Li Qing, tumugon si Ziman Piaozu, "Taglay ang kumpiyansa, walang dahilan para mangamba, ang lakas ng ating master ay mas malalim, mas misteryoso kaysa sa kaya mong mawari." Habang bumibigkas si Ziman Piaozu, pinagmamasdan niya ng buong atensyon ang sagupaan ng dalawang Dharma manifestations na nagbabanggaan sa harapan. Sa isang kisap mata, sa gitna ng nag-aapoy na labanan, nagkasalubong ang kanilang mga kamay, isang tagpong lumilikha ng isang napakalakas na shockwave na sumasabog sa paligid. Sa gitna ng umaatikabong labanan, mula sa kamay ng pangunahing Dharma manifestation ay lumabas ang isang dumadaloy na stream ng profound chi, na waring naglalaro at humahabi sa mismong hangin. Bigla, isang kakaibang marka ang lumitaw sa kamay ng copy ang Dharma manifestation, kasabay nito ang malutong na tunog ng crack, na tila nag-aanunsyo ng pagbagsak. Nang masilayan ang di pangkaraniwang tagpo, napanganga si General Chen Li sa pagkagulat, bago pa man siya makapag-react, napansin niyang ang kanyang Dharma manifestation ay dahan-daang nabibitak, hanggang sa tuluyang magkawatak-watak ang kamay nito. Sa isang iglap, ang kamay ay sumabog, nagkapira-piraso, at naglaho sa ere na parang alabok. Nagulat siya, puno ng pagtataka, at biglang bulalas, "Kahit pa ang Buddhist palm ay teknika mo, mas mataas ang cultivation realm ko kumpara sa iyo. Paano mo nagawang wasakin ang aking Tathagata's palm?" Ngumiti ng bahagya ang ating bida, puno ng kumpiyansa, at mahinahong sumagot, "Kahit pa magaya mo ang aking Tathagata's palm, may mga lihim na hindi mo kailanman mauunawaan." Sa sandaling yun, mula sa nasirang Dharma manifestation ay sumilay ang isang maningning at misteryosong liwanag. Agad na gumalaw si General Chen Li, pilit na gamit ang wasak na Dharma manifestation upang harangan ang nakasisilaw na liwanag, ngunit ang kanyang lakas ay hindi sapat, siya'y napaurong, tila nawala ng lakas sa harap ng makapangyarihang presensya. Ang kumikinang na nilalang ay hindi may pagkakamali, yun ay ang Firefly Netherworld, lubos na pinatindi ng blood chi na nananalaytay mula kay Wang Feng. Sa tagpong yun, marahan itinaas ni Wang Feng ang kanyang hintuturo, sa isang iglap, ang Netherworld Firefly ay mapayapang damapo sa kanyang daliri, nakaupo ito ng cross-legged, tahimik at tila napakamaamong nilalang, ngunit ang presensya nito ay nag-uumapaw ng di matatawarang lakas. Tinitigan niya ang Netherworld Firefly na matiyag ang sumusunod sa bawat galaw niya, sa kanyang puso, sumibaw lang matinding kasiyahan, isang ligaya na hindi may tatago sa kanyang mga mata. Nang masaksihan ang tagpong yun, napatigil si General Chen Li at mariing sinabi, "Minamaliit kita, hindi ko kailanman inakala na may itinatago kang ganito kat-indi at kakaiba." Habang pinag-uusapan ang tila maliit na laruan, marahan siyang kumuha ng isang kakaibang bagay, isang ulo ng mahiwagang nilalang na kulay dugo, pinalilibutan ng misteryosong puting usok. Sa tagpong yun, hawak niya ang espada sa isang kamay, habang ang kakaibang nilalang ay nakapulupot, tulad ng buhay na puwersa, sa kanyang mahabang sibat. Seryoso niyang inusal, tila puno ng bigat ang bawat salita, "Mayroon din ako." Nang masulyapan ni Wang Feng ang kakaibang bagay na hawak ni General Chen Li, isang bagay na umaalingaw ng matinding panganib, kaagad niyang binalingan ang kanyang asawa, si Yemu Qing, at mariing sinabi, "Asawa, lumayo ka muna." Sa pagkarinig sa mga salita ni Wang Feng, dahan-daang sumilay ang isang ngiti sa mukha ni Yemu Qing, ang ngiting yun, kahit bahagya, ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang puso at tila sumisilay ng pag-asa sa gitna ng tensyon. Sa isang iglap, ang pulang bagay sa kamay ni General Chen Li ay nagmistulang ramagasan ng magulo, biglang umikot,
at nag-anyong isang napakalaking sibat na nag-aapoy ng kakaibang lakas. Nananatiling nakatayo si Wang Feng, binabantayan ang bawat galaw ni General Chen Li, handang tumugon sa tamang sandali. Biglang dinaklot ni General Chen Li ang puluhan ng sibat, kinalap ang buong puwersa nito, at walang pag-aalinlangang hinito ng matindi pababa kay Wang Feng na nasa kanyang harapan. Ang sibat na ito ay nagtaglay ng napakatinding lakas sa bawat binitiwang hagis, tila sumasagisag ng walang kapantay na puwersa. Nang masilayan ang paparating na mabagsik na atake, mabilis na pinagsama ng ating bida ang kanyang mga kamay upang ituon ang kanyang Dharma Manifestation, isang nag-aalab na lakas upang salagin ang sibat ni General Chen Li. Sa huli, buong tapang niyang sinabi, "Nakuha kita," na tila nagtataglay ng tiwala at determinasyon. Nang mapansin ni General Chen Li ang ngiti ni Wang Feng na tila puno ng kasiyahan, nagpakawala siya ng sarkastikong salita, "Masyado kang maagang magsaya." Pagkabigkas ng mga salitang yun, biglang nag-alab ng matindi ang mahabang sibat, nagliliyab na parang isang galit na apoy, at tuluyang tinupok ang Dharma Manifestation Buddha ng ating bida. Napuno ng labis na pagkabigla si Wang Feng nang matuklasan niyang ang kanyang Dharma Manifestation ay tila walang kalaban-laban at agad na winasak ng nag-aalab na pulang apoy. Sinunggaban ni General Chen Li ang pagkakataon, ibinuhos ang buong lakas niya sa mahabang sibat, at walang pag-aalinlangang hinito ito ng diretso sa balikat ni Wang Feng, tila naglalayo ng isang tiyak na tagumpay. Tinamaan siya ng mahabang sibat, dahilan upang siya'y mapa-atres, puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala, habang nililingon ng sugat na unti-unting tinutupok ng nagngangalit na apoy, buong sakit na sumigaw si Wang Feng, "Bakit nawala ang aking Buddha's palm?" Hinawakan ni General Chen Li ng malamig ang nakakatakot na mahabang sibat at nagsalita, "Ang Fire Dragon Curse ay nakasalalay sa mga batas ng langit at lupa, dahil dito, ang iyong profound chi ay kusang maglalaho sa sandaling ito'y mag-condense. Kapag wala ng profound chi na sumusuporta, ang kahit anong ultimate technique ay nagiging tulad ng isang tubig na walang bukal, walang kakayahang manatili." Tinupok ng nag-aalab na apoy si Wang Feng, dahilan upang siya'y bumagsak sa lupa, tahimik, walang imik, at tila nawalan ng lahat ng lakas. Sa sandaling masilayan ni Ye Muqing ang pangyayari, agad siyang sumigaw ng may pag-aalala, "Asawa ko," sa boses na puno ng emosyon at pagdaramdam. Pinilit ni Wang Feng na pigilan ang kirot habang tumingin ng seryoso, sabay tanong, "Gaano pa katagal bago magwakas ang labanan?" Narinig ito ni General Chen Li, at kumulo ang galit sa kanyang dibdib, ang tinig niya ay puno ng matinding emosyon habang sumigaw, "Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero ang iniisip mo pa rin ay ito." Sa kabila ng kanyang galit, pinanatili ni General Chen Li ang kanyang sigasig at malakas na sagot, "Kapag natunaw na ang huling insenso, doon lamang tuluyang magtatapos ang kompetisyon." Tinitigan ni Wang Feng ang insensong nasa kabilang panig, ang kanyang isipan ay umikot sa isang plano, base sa sukat at haba ng insenso, may 15 minuto pa bago ito tuluyang maubos, kailangang tiisin ko ang bawat segundo hanggang sa maglaho ang insenso, at maghintay sa gantimpala ng sistema. Kapag dumating na yon, magkakaroon ako ng pagkakataong baligtarin ang aking pagkatalo, at gawing tagumpay ang lahat ng ito. Habang iniisip niya ang sitwasyon, tumingin siya sa misyon ng sistema na nakadisplay, pamunuan ang mga disipulo ng sekta na lumahok sa Demon Silang Conference na inorganisa ng Yaorei Empire, ang layunin makamit ang unang pwesto sa Demon Silang Conference. Sinasamantala ang tagumpay, si General Chen Li ay tumungo pasulong at nagsabi, "Malapit nang maubos ang insenso, pero siguradong mas mauuna kang mawala kaysa sa insensong ito." Pagkasabi niyon, hinagis ni General Chen Li ang kanyang mahabang sibat upang tapusin si Wang Feng. Habang ang ating bida ay pinahihirapan ng kakaibang apoy, at nang makita ang pagbaba ng mahabang sibat, gustong tumakas ni Wang Feng ngunit wala siyang lakas, hindi makakilos, sa sandaling ang talam ng sibat ni General Chen Li ay babagsak na sa ulo ng ating bida, tila wala ng pagtakas. Gamit ang Transferring Flowers, Shifting Jade, biglang lumitaw si Li Qing at ginamit ang katawan ng Black Spirit Tortoise upang harangin ang sibat ni General Chen Li. Nang makita ni Wang Feng na tinanggap ni Li Qing ang suntok, siya'y nagpanik at labis na nag-alala. Pagkatapos tanggapin ang nakamamatay na atake, sumigaw si Li Qing sa matinding sakit at bumagsak sa lupa. Tumingin si Wang Feng kay Li Qing na may hapding ekspresyon at nagsabi, "Li Qing, sinong nagsabi sa'yo na tanggapin to para sa akin?" Bagamat malubha ang sugat,
Umubo ng dugo si Li Qing at masayang nagsabi, "Sino pa ba kundi ako, taglay ang immortal na katawan ng itim na pagong, kung hindi ako, sino pa ang pwede?" Nang makita ni Mu Yunfei ang kanyang senior brother na si Li Qing at ang sect leader na nakahandusay sa lupa, desperado siyang sumigaw, "Master, Grand Senior Brother." Samantala, si Fei Wu ay napatigil, tulala, at pawisan ang mukha habang pinagmamasdan ang dalawa na lubhang nasugatan. Hawak ang sibat, mayabang na nagsalita si General Chen Li, "Gusto kong makita kung kaya niyo pang tumagal sa pangalawang pag-atake." Pagkasabi nito, muling ibinaba ni Chen Li ang kanyang sibat sa ating bida. Nang makita ang pagdating ng sibat, niyakap ni Wang Feng si Li Qing at ginamit ang Netherworld Firefly para harangin ang atake, subalit nang tumama ito sa enerhiya ng sibat, agad itong nagkawatak-watak, parang lamok na tumama sa bakal, at napabalik. Pagkatapos, nagbigay ng abiso ang sistema, tinamaan ang host ng Fire Dragon Curse. Ang ating bida ay napaisip, hindi ko akalain na pati ang Netherworld Firefly ay madadami rin. Sa gitna ng isang matinding laban na nagbabanta sa buhay, isang pamilyar na figura ang biglang dumulas sa eksena, halos mapa-atras sa gulat sina Wang Feng at Li Qing. Tumindig si Fei Wu sa harapan, buong tapang na hinarang ang mabagsik na atake ni General Chen Li, ngunit dahil sa napakalaking agwat ng kanilang lakas, direktang tinamaan si Fei Wu ng masidhing enerhiya ng sibat. Nang makita ng ating bida na isinakripisyo ni Fei Wu ang sarili para sa kanya at bumagsak ito sa lupa, hindi niya maitago ang pagkalito at takot sa kanyang mga mata. Nagmadaling tumakbo ang lahat palapit kay Fei Wu na ngayon ay malubhang nasugatan, sumisigaw ng puno ng pag-aalala, "Senior Sister." Mabilis na kumuha ng gamot si Li Changsen, ngunit huli na ang lahat, habang iniaabot niya ang pil, biglang dumugo ang bibig ni Fei Wu, puno ng pighati at luha, nanginginig sa kawalan ng magawa, yumuko si Li Changsen at sumigaw, "Master, sobrang grabeng nasugatan si Senior Sister, wala nang epekto ang gamot ko." Tumingin si Wang Feng kay Fei Wu, puno ng galit at matinding sakit, nanginginig ang kanyang panga sa galit habang sumisigaw, "E-system, agad na pagalingin si Ling Fei Wu." Ngunit ang tugon ng sistema ay malamig at walang pakiramdam, lubos nang nagamit ang sect value ng host, walang kakayahan para sa pagpapagaling. Nanginginig sa matinding takot, sumigaw si Wang Feng, "Matatapos na ang Demon Silang Conference bago pa maubos ang isang insensong stick, malapit na tayong makatanggap ng sect points, gusto kong i-advance ng kaunti ang mga sect points ngayon." Ngunit malamig at walang pagbabago ang tugon ng sistema, "King, paumanhin, ang mga patakaran ay patakaran, at hindi namin kayang tugunan ang hiling ng host." Samantala, kahit puno ng kirot, pinilit ni Li Qing na gumapang papalapit kay Fei Wu habang puno ng pag-aalala, kailangan pa ring mailigtas ang junior sister. Nang makita ni Ye Making ang desperadong sitwasyon, dahan-dahan siyang lumapit at nagsabi, "Huwag na kayong magpakasakit ng walang saysay, malapit na siyang gumaling." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Feng at Li Qing, mula sa matinding pighati ay napuno ng gulat, isang gininto ang Netherworld Flower ang biglang lumitaw sa dibdib ni Fei Wu, kumislap ng maliwanag, bumalat sa kanyang buong katawan, at dahan-daang itinaas siya paitaas. Nagulat sina Li Hei at Wu Nian sa hindi inaasahang pangyayari, sabay sigaw, "Ano ito?" Kasabay nito, nang makita ni Xuan Shuha ang eksena, tila may biglang pumasok sa kanyang isipan, nagpawis siya sa takot at nanginig habang nag-uusal, hindi kaya, ito ang pambihirang kayamanan ng pamilya Ling. Sa mismong sandaling yun, maingat na itinaas ni Ye Making ang katawan ni Fei Wu, balot ng liwanag mula sa kumikinang na Golden Netherworld Flower, at dahan-daang sumulong, na puno ng pagtataka ang ating bida habang tumingin sa kanyang asawa at nagtanong, "Anong nangyayari?" Paliwanag ni Muing, "Ang alagad mo ay may isang kayamanang tinatawag na Netherworld Flower. Kapag malapit na siyang mawalan ng buhay, ito ay kusang magigising, sa oras ng sugat, hihigop ito ng masidhing chi mula sa paligid upang magpagaling, mas malala ang kanyang sugat, mas malakas ang agos ng chi, at sa sandaling gumaling siya, malaki ang itataas ng kanyang cultivation." Nang marinig ito, bumalot ang katahimikan at nagiging kalmado ang lahat. Kung ganoon, mas lalapit tayo kay Ling Fei Wu para mas mabilis ang kanyang paggaling, maghihintay tayo sa ibaba. Samantala, sa itaas, tahimik na nagpapagaling ang Netherworld Flower, unti-unting bumabalik sa katawan ni Fei Wu, tumingin si General Chen Li kay Fei Wu, puno ng kumpirmasyon, at sinabi, "Tama ang hinala ko, ang Netherworld Flower ng pamilya Ling ay nasa kay Ling Fei Wu."
Sect Leader Wang, ano sa palagay mo? Magkasundo tayo, ibigay mo na lang ang Netherworld Flower, at hahayaan kung umalis ang Divine Immortal Sect, mapanlin lang na sabi ni General Chen Li. Nang marinig ito, tumingin ng may pag-aalimura si Wang Feng at sumagot, ang Netherworld Flower ay parte na ng kanyang pagkatao, paano ko ito maibibigay? Nang hindi nagdalawang isip, seryosong tugon ni General Chen Li, patayin mo siya, at kusa mong makukuha yon.